aminin, mukhang lumamig na ang unity. Nangyari noong 2023 ay yung pag-init ng kontrobersya sa panig ng Pilipinas at ng China sa pinag-aagawa ng West Philippine Sea. Nakakapagtaka nga po bakit na itong nangyari. Dahil nung kauna-unahang state visit ni Presidente PBBM sa China itong taon nito, mukha namang nagkaintindihan sila na ipagtutuloy o itutuloy yung malapit at mainit na samahan ng China at ng Pilipinas noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Hindi ko naman po masisisi kung bakit si Presidente Marcos ay nangailangan na talagang magsalita na hindi namin pamimigay ang teritoryo at magpakitang gilas. Kasi kung hindi naman siya magpapakitang gilas, sasabihin naman ng mga Pilipino, duwag ka, hindi mo pinanindigan ang iyong interes. Pero nakita natin na talagang kapag tayo po ay nakipag-away sa China, hindi naman tayo makakalaban. Nakikita natin na yung ating mga barko na mukhang kawawa ay hino-hose, ginagamitan ng water cannon at ginagamitan ng mga laser ng mga Chinese Coast Guard. At hindi lang po yan. Sangkatutak, mga pinaghihinalaan na Chinese militia ang nagkukumpul-kumpulan ngayon dyan sa Bahab de Masinloc at saka dyan po sa Ayungin. So kung anong natutunan natin itong taon nito, well, kapag tayo po'y pumili na makipaglaban sa China, unang-una, hindi po natin maaasahan ng Amerikano. Kasi hindi naman po tayo tinutulungan ng mga Amerikano nung tayo wina-water cannon at nung tayo ay linelaser ng mga Chino. At ang ating natutuhan nga sa ating kasaysayan na wala pa nga sa atin ang Scarborough Shoal. Ang shoal dahil pinaalis tayo ng mga Amerikano matapos nilang sabihin na nangako din ang mga Chino na aalis sa Scarborough Shoal. So umalis tayo, hindi umalis ang China at sila po ngayon ang merong control sa Scarborough Shoal. Pero siguro, ang magandang nangyari naman sa bandang huli, matapos awayin ng ating gobyerno ang China, nagsalita finally itong matatapos ng taon ang ating presidente na nagsasabi, kinakailangan natin ng bagong paradigm shift. Kasi mukhang hindi umiepekto yung gusto na magpinsan na Romualdez na awayin ng China dahil inaakalain nilang re-resback tayo ng Amerika. Ang resback na ating nakita sa Amerika, pangako that the US defense of the Philippines is ironclad. Laway na wala naman tayong kahit anong natanggap. Pati mga pinangakong mga bagong barko at bagong armas nung nagpunta sa Amerika si Presidente Marcos in a working visit, wala pa pong dumarating. Nakalista po sa tubig at sa hangin. So, tama naman po na magkaroon tayo ng bagong paradigm shift at ang aking mungkahi, bumalik tayo doon sa tried and tested formula nung panahon ni Presidente Duterte kung saan nalimitehan natin ang tensyon. Paano? Status quo. Walang maggagawa ng kahit anong improvements, kahit anong existing na mga facilities. At ang pinagbunga naman po, ang pinagsimulan nitong pagwa-water cannon at laser sa Ayungin ay dahil sa tingin ng mga Chino, hindi tayo tapat dun sa naging kasunduan na wala dapat magdidistorbo sa status quo dahil nagpapasok di umano ng mga materyales para i-repair ang Sierra Madre. Kaya gumagamit ng water cannon at saka ng laser ang mga Chino. Siyempre, magagalit tayo dahil ang ating contention, atin to. Pero, uulitin ko po ang Ayungin po, yan po ay EEZ. Wala pong titulo dyan. Yan ay meron lamang karapatan na mangalap at makinabang sa tanging yaman. Yan po ay nakasulat po sa UNCLOS. So kailangan natin pag-isipan para kay nga ba na naroon ang Sierra Madre. Ako po, ulitin ko, kaya yan naririyan para mabait natin ng Amerikano na kung tatanggalin niya ng mga Chino, dapat makialam ang mga Amerika sa ating sigalot. Gagawin niya na magiging invocation para sa Mutual Defense Treaty. Dahil ang Ayungin, miski bulok na siya, ay tinuturing pa rin nating Navy ship. At finally, yung malungkot na pagbubuwag sa UNITIM. Ano pong pinagmulan yan? Ang tunay na pinagmulan po niyan ay yung tinanggal si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo bilang Senior Deputy
speaker sa Kamara de Representante. Sa kauna-unahang pagkakataon, sasabihin ko na sa inyo kung ano yung mga reports kung bakit tinanggal talaga si PGMA. Hindi po sa dahil naghahangad siya maging speaker. Ang bintang, ito po talaga ang bintang at ito mga sinabi sa mga kongresista kung bakit siya dapat tinanggal, di umano. Ito po, ngayon ko lang din sasabihin sa inyo ay dahil si PGMA daw ay may hawak na articles of impeachment laban kay PBBM. Tungkol saan? Doon po sa sugar importation na linimitahan sa 3 ang binigyan ng karapatan na mag-import ng asukal at dumating ang asukal na wala pang sugar order. Yan po yung sinabi, at least ni Speaker, sa mga kongresista. Hindi po ako naniniwala. Gaya ng hindi ako naniniwala na nagtangka si PGMA na agawin ang speakership kay Martin Romualdez kasi gaya na aking sinabi dati, napaka-seasoned na politika na po yan si GMA para alam niya kung anong posible at alam niya kung anong hindi posible. At ang tingin ko alam niya na dahil pinakamalapit na advisor ngayon si House Speaker kay PBBM, hindi niya po pwedeng taluhin. Sinabi ko lang po sa inyo kung ano yung naging justification ni Speaker sa mga kongresista kung bakit siya dapat matanggal. Dahil di mo nagpaplano ng impeachment ni PBBM na hindi rin po ako naniniwala. Kasi noong mga panahon na yon, naalala nyo, hindi lang naman si Speaker ang kasama ni PBBM sa lahat ng biyahe abroad. Pati po si PGMA. Ang tawag niya kay PGMA, may secret weapon. Bakit naman magpaplano ng impeachment si PGMA matapos na sabihin ni PBBM na siya ang secret weapon niya? So tingin ko, iba yung justification para matanggal at yung totoong dahilan. Ang tingin ko po, ang totoong dahilan, ayaw lang niya talaga magkaroon ng kahit sinong banta sa kanyang posisyon bilang House Speaker. So ano po nangyari matapos natanggal yan? Kumampi po ang VP Sara kay PGMA dahil very close naman po talaga sila. At yan naman po alam natin nung eleksyon. Halos lahat ng rally natin sa Unity, nandoon si PGMA in the same way na si Speaker din ang nagpapakilala kay Inday Sara. So, anong nangyari? Nagsalita si Inday Sara, nagbitiw bilang chairman ng Lakas NUCD. So naging ex-Lakas member na siya. At hindi lang yan. Matapos siya magbitiw para pagpakita ng suporta kay PGMA, meron pa siyang binanggit na tambaluslos na ang basa ng marami ay ang tinutukoy ay si House Speaker Martin Romualdez. Obviously, napikon yung mama. So bagamat natapos na ang pagdinig ng hearing ng Office of the Vice President sa Kamara de Representante, matapos ang proseso sa Kamara, bumuo ng small committee at doon sa committee na yon, bilang pagganti kay VP Sara, tinanggal ang kanyang confidential funds sa total amount ng 650 million. Natural, nagalit ang VP Sara kasi in the first place, maski naman yung panahon ni Leni Robredo na talagang katunggali sila ni Presidente Duterte, hindi naman pinagkamasukan ng mayorya ang budget ng Vice President. For the record po ito. Dahil bilang isang dating kongresista, ang majority po nga sa budget hearings hindi nagtatanong. Bawal magtanong. Dahil ang budget proposal na galing sa Office of the President ay budget proposal ng Presidente mismo. So natural, sasama ang loob ni Bibi Sara kasi hindi man lang siya katunggali. Kakampi siya. Bakit babawasan ang kanyang budget? Pero bumigay si Bibi Sara, ang sabi niya, ako'y nanumpa na kinakailangan pagkaisahin ng bayan at magkaroon ng malakas na republika. So umatras siya. Ang problema naman, siguro sabi ni Speaker, nakabawi na ako. Abay, nang bumalik naman si Presidente galing sa APEC, na-isnab niya. Inisnab niya talaga si Speaker. At nakita natin yan. So anong nangyari? Kinabukasan mismo, lumabas na yung mga resolution na humihingi ng kooperasyon sa ICC. Now, bago nangyari yan, nagkaroon din ako ng kumpirmasyon ng totoong dahilan pala dyan sa ICC na yan ay dahil may dumating na balita kay PBBM na di umano nakikipagpulong ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa mga general na retirado. Na di umano, pinagpupulungan ay destabilization. Well, ako po hindi naniniwala na destabilization ang pinag-usapan.
Naniniwala ako na nakikipagpulong siya sa mga general. Pero dahil malapit talaga siya sa mga general, bakit hindi naman po siya magdi-distab? Kasi pag dinistab niya ang PBBM, madidistab din yung kanyang anak. Kasi kapag ginamit mong militar at nagkaroon ng kudita, natural, magiging extra constitutional change, pati ang VP mawawalan ng mandato. Sana po malinaw yan. Pag tinanggal mo ang presidente sa isang kudita, pati ang vice president tanggal. Magiging tabula rasa, magkakaroon na naman ng freedom constitution at gagawa na naman ng bagong saligang batas. Kaya nga sa tingin ko, hindi totoo yun na nagpaplano ng distab si Tatay Digong. In other words, nagkaroon ng desisyon, di umano si PBBM mismo na makipagtulungan sa ICC at isurrender sa ICC. Hindi lang po ang dating Presidente Marcos, kundi na rin si BP Sara kapag sila ay na-issuehan ng warrant of arrest. So dyan po, formal na natapos ang unity. Dahil ngayon po, nag-aantayan kung sino maging matagumpay. Sa panig ni PBBM, kung mapapaaresto niya ang dating Presidente Duterte at si BP Sara at pakukulong sa ICC. Wala naman pong akong alam na sagot ang dating Presidente Duterte, pero kung kayo siya, tatanggapin niyo ba ng tahimik yan? Siyempre, hindi.